Hello mga ka-trippers! Dito tayo ngayon sa Sitio Sabang, Barangay Cabayugan. Hindi po tayo natuloy sa Isla Filomena dahil po sa biglaang paglakas ng hangin. So kung makita nyo po, ang lalaki ng alon ngayon. Mula kanina umaga hanggang ngayong hapon tuloy-tuloy. Pero meron tayo ngayong matutunghayan na isang aktibidad dito sa Sitio Sabang. Mag-release po sila ng pawikan ngayong hapon na to. Kahapon kasi nagpisa na yung mga inaalagaan nila na itlog ng pawikan. So ngayon oras na po para ibalik sila sa dagat. Around mga 100 pieces po ng pawikan yung bibitawan nila. So ngayon naghahanda na sila. Nandiyan na po yung mga in charge, yung nagangalaga. Si Sabang Angler, nandiyan na din. Si Sir Jiho, si Coco Marty, nandiyan din. Ngayon inaayos na po ni Sir Jiho yung pagdadaanan mamaya ng mga pawikan pabalik po doon sa dagat. Good. Where are you from? Germany. Germany. Yeah. So tanungin po natin si Master Jiho tungkol sa pawikan. Siya po yung isa sa mga nangangalaga dito sa Sitio Sabang. Ilan po ba yung iniitlog ng adult na pawikan? So ayon sa aking experience, ang nakuha ko ay 85 yung pinakakunti. So yung pinakamarami naman ay 137. Nandoon makikita mayroong tag. So yun pa lang aking experience. Pero sabi nila above pa, may dadami pa. Masigit pa doon sa 135. Oo. Tapos Masigit ilang araw po bago magpisa yung mga itlog? Pag tagulan 75 days, pero pag ganitong tagaraw 45 to 40 days pisa yan. Pisa na Nakadepende rin sa lalim. ng ukay. Okay, ayun din sa aking experience ha. Apo. So, gaano po kalalim yung hinukay ng mga Almost 1 feet. 1 feet? Oh, 1 feet. Mga ito. Yung lalim. Pag itlog ng mga pawikan, nililipat nyo na sa... Kailangan nilipat kasi maraming hindi natin alam. Kapwa natin na kumakain din, ganun. Mahirap naman magano. Pero sabi nila masarap daw kaya yun. Nililipat nyo po yung... Sinisib namin, dinadala dito sa ligtas. So marami ring kalaban ng pawikan. Mga dyan yung hayop, aso, bayawak, ganyan. Tapos pagkapisa niya, papakawalan agad sa buhangin? Oo, papakawalan yun. Kasi wala naman tayong kakayanan na wala tayong bibitawan sa kanila na komportable sila. Kaya kailangan ni-release din kaagad. Kanina mayroon nga hindi kami nabantayan, nauna na nag-release doon. Nauna na kay... Sila na? Nakaitlog siya na hindi namin nakita. Nagpisa na lang tapos... Oo, pumisa. Tapos ilang porsyento po yung Sa 100 yan, mga 5 to 10 pieces lang. ang nakakasurvive Oo, na nagiging adult? Dahil marami silang kalaban sa dagat eh. Tulad po ng isda. Isda, yan. Napakalaking role po ng pawikan sa ating karagatan kasi sila po yung kumakain ng mga kulapo, ng mga seagrass dyan sa mga corals. So sila po yung nag-aalaga at nagpapalago ng mga corals. Kasi kung wala po yung mga pawikan na yan, dadami itong mga damo na to, kaya masisira yung ating corals na tirahan po ng mga isda. So sila po yung tumutulong para balansehin yung ating karagatan. So kaya kailangan natin ingatan itong mga pawikan na to. So alam nyo ba na halos 5 to 10% lang po ng mga pawikan yung nakakasurvive dito sa karagatan kasi sobrang dami po ng mga predator. Nandyan po yung mga isda, yung mga tao, yung mga bangka, yung mga basura. So napakarami pong factors kung bakit hindi po sila nakakasurvive at nagiging adult. Ang ginagawa po nila Sir Jiho, kapag meron po silang nakita na pawikan na nangingitlog, binabantayan po yun nila hanggang sa matapos yung pangingitlog. So pag alis po ng pawikan na ng itlog, ang gagawin nila, ililipat po nila yung itlog dun sa ligtas na lugar. Kasi minsan po yung mga pawikan naghuhukay malapit po sa tabing dagat. So kapag high tide, naaabot po yung mga itlog kaya nabubulok. So ginagawa po nila para protektahan na rin sa dagat, sa high tide, pati po sa mga hayop na kumakain ng itlog, nililipat po nila dito sa kanilang hatchery. Yan. So dito po may mga label, merong 137 piraso, 119,
tsaka 110. So may mga date po yan kung kailan nila nakuha, kung kailan nila nilipat, para alam po nila kung kailan magpipisa itong mga itlog na ito. Nandito na po yung mga pawikan. Ito po yung mga bagong pisa. Sakit-sakit kita. Oh, nakaog pwede kita. Yo, yo. Ini sumpah-sumpah tuh yang kibul. Pagkapisa po ng mga pawikan, kailangan nilang ilipat muna dun sa kanilang lalagyan. Kasi pag hindi po nila nilipat yon, yung ibang mga pawikan, pailalim po yung hukay. So hindi nakakalabas ng buhangin, kaya namamatay. So ang ginagawa nila, hinuhukay nila kapag ka nagpisa na yung mga pawikan, tapos ilalagay nila sa balde, sa container, tapos kinabukasan, i-release na po nila. Mensahe niyo sa mga tao tungkol sa pangangalagaan pawikan. So, ang mensahe ko lang ay pangalagaan nila yung pawikan dahil nakakatulong yan sa mga kapwa natin mangingisda. So, lalong-lalo na sa mga habitat ng mga dagat. Naka-attract din yan ng mga turista, ganyan, ng mga dito sa atin na pupunta mga taga ibang lugar. Dadami yung pawikan dito sa atin, dadami rin ang tourist, ganun. Kaya yan ang payo ko lang, wag niyong anuhin ang pawikan. Isip natin.